Makakaupo na po tayong lahat. And today, I want to share about strong presence. Can you say that? Strong presence. Malakas na presensya. And yan po ang goal ng Biblia. Ang goal ng Biblia is ang bawat isang Kristiyano ay magkaroon ng strong presence. Maranasan niya yung strong presence ng banal na Espiritu Santo sa kanyang buhay at ang mundo maramdaman sa pamamagitan niya ang strong presence ng Panginoon. Sino dito gusto niya na pagpasok ng mga tao sa simbahan ninyo, ng church po na ito, ang sasabihin ng tao, ang lakas naman ng presence ni Lord sa simbahan na to. Taas sa kamay ng gusto niyan. Sino dito gusto na sa inyong mga eskwelahan, sa inyong mga trabaho, even sa inyong komunidad, ang sasabihin ng tao, ang lakas naman ng presence ng Panginoon sa taong yan. Hindi ko lang po sinasabing presence. Ang sinasabi ko po ngayon ay strong presence. Because we all know that the Holy Spirit is everywhere. Tama po ba? Kaya lang may mga lugar kung saan mahina yung presensya niya. Pinipili niya maging mahina ang presensya niya. At may mga lugar na pinipili niyang, alam mo yon, malakas ang presensya ko dito at magmamanifest ako dito strongly. Hello? And so that is our goal. Okay? Is the Holy Spirit's strong presence. At yan po ang pag-uusapan natin. Amen? Because andito po tayo ngayon sa era, nasa era po tayo na ang science po ay naglalabas ng mga kapangyarihan na amazing talaga. No, it's more than you can ever think of, powers that is beyond our imagination. But I want to tell you, the greatest power in the world is the Holy Spirit. And ang gusto ng Diyos is mag-manifest siya through us. And so we're gonna discover the key to having the strong presence of the Holy Spirit. Now, ano po ang susi? Ang susi po is yung makilala po natin mismo, yung kapangyarihan. Hello, ang problema po ay lagi po itong panghuli. No? Lagi po nating hinuhuli si Holy Spirit. If we want to have a strong presence in our church, okay, sa ating mga buhay, then importante po na makilala po natin ang banal na Espiritu Santo. Now, alam niyo po, mahirap po pag number 3 ka lang. Kapag pangatlo ka lang, ang hirap po. Tama po ba? Pangatlo kang naaalala. Pag wala yung una, diba, pipiliin yung pangalawa, at kapag wala yung pangalawa, tsaka ka palang pipiliin. So, walang choice. Sige, ikaw na nga lang. Ibig sabihin, pinakahuli ka sa pipiliin. Hindi ikaw ang favorite. Lagi kang panghuli. Worse ay hindi ka pinapansin o napapansin. At yan po ang nangyayari kay Holy Spirit. We miss Him always. We always forget about Him. And listen to me po, isa po sa pinakatrabaho ni Satan ay yung ma-miss natin si Holy Spirit. One of Satan's job is to make us miss the Holy Spirit. Why? Because the Holy Spirit is the key to power. Okay lang kay Satan. Oh, sige, pumunta ka ng church.
Okay lang naman sa kanya yan. Pero, gawin mo lahat sa sarili mong lakas. Gawin mo ang lahat sa sarili mong diskarte. Magdepende ka sa lights. Magdepende ka sa production. Magdepende ka sa programa. Okay lang yan. Kasi alam niya, kaya na ang isang Kristiyano na hindi magdedepende kay Holy Spirit ay magiging talunan. So one of Satan's job is to make us trust our flesh. One of Satan's job is to make us lean on our own understanding, on our own strength, on our own might, and not trust the Holy Spirit, and not lean on the Holy Spirit, and not tap on the Holy Spirit. Ang daming simbahan na yes, tinanggap nila ang Panginoong Jesucristo, but they are still living a defeated life. Why? Because they are missing the Holy Spirit. Now, hindi ko po ito pinipreach, mga kapatid, dahil binulong sa akin ni Holy Spirit na i-preach mo naman ako kasi hindi ako napapansin, gusto ko ng pansin. Hindi ko po ito ipinipreach dahil kulang sa pansin si Holy Spirit. Hindi ko po ito pinipreach dahil gusto ni Holy Spirit siya naman. No. As a matter of fact, alam niyo po ba na ang ministry ni Holy Spirit is tuwing ipipreach si Jesus Christ, gusto po niya yan. He will act as a spotlight to Jesus. And every time na ipipreach po natin si Jesus, gagalaw si Holy Spirit. Actually, amen, ako po in my belly, naniniwala ako na may usapan si Holy Spirit at si Jesus. Sige, do your work. Mamatay ka sa krus. Ako ang bahala sa promotion mo. Ako ang magiging marketer mo. So si Holy Spirit po ay hindi po nagsiselos kung hindi po natin siya napapansin. Actually, hindi lang si Holy Spirit, ganyan po silang tatlo. Ang Trinity. Ang ganda-ganda po ng ugali ng Trinity. Si God, itataas niya ang kanyang anak. Yung anak, itataas niya ang kanyang ama. Pati si Holy Spirit. At si Holy Spirit naman ay itinataas ang anak. Grabe po ang unity nilang tatlo. So, walang nagka-clamor ng, ako naman, bakit lagi na lang si Jesus? Sabi ni God. O sabi ni God, bakit naman lagi na lang diba, sabi ni Jesus, ba't lagi naman ang Ama, ako naman ang namatay sa inyong lahat? O si Holy Spirit, ba't lagi naman si Jesus ang pinag-uusapan o napapansin? Wala pong ganon. Hindi po sila nagsisiraan, hindi po sila nagka-clamor ng praise. Amen. They are one. They are just so united. Hello? Sabi mo nga sa katabi mo, katulad ka ba nila? Kailangan i-reflect natin yung ugali ng Trinity. Hello? But, ang sinasabi ko, inayos ko lang, nilatag ko lang ha, but ang sinasabi ko, we often neglect the Holy Spirit. We neglect Him. And because of that, we miss a lot. Sabi po ni Warren Wiersbe, it is futile for us to try to serve God without the power of the Holy Spirit. Talent, training, and experience cannot take the place of the power of the Holy Spirit. Ang dami po ginagawa ang ministry without the Holy Spirit. It is useless. The ministry, okay, that is not leaning on the Holy Spirit is a dry ministry. Sabi po ni Corrie ten Boom, trying to do the Lord's work in your own strength is the most confusing, exhausting, and tedious of all work. Sino po naranasan yan? Yung napagod ka.
Yun na burn out ka. Why? Kasi ginawa mo lahat sa sarili mong lakas eh. But when you are filled with the Holy Spirit, then the ministry of Jesus just flows out of you. Kapatid, importante po ang banal na Espiritu Santo. Sabi ni John Stott, what we need is not more training, though hindi ko sinasabing hindi mag-train. But ang sinasabi ni John Stott is this, hindi lang training, hindi lang learning, hindi lang eloquence, hindi lang persuasion, hindi lang more organization, but sabi niya, more power from the Holy Spirit. Nagpagawa po ako ng kite. Kay Pastor Angelica, sabi ko, gawa mo ako ng kite. Maganda naman, tama po ba? Purihin nyo naman. Ayan. Alam nyo po, makagawa ka man ng pinakamagandang kite, napakaganda ng design. Hello? Hello? Best fabric, best na mga colors, napaka-vibrant man ang colors na iyong magagawa. Pero alam niyo po ba, sa araw na gusto mo siyang paliparin, at walang hangin, hindi po siya lilipad kahit pa anong ganda niya. Kahit pa gaano kagara ang telang ginamit mo. Sa araw na gusto mo siyang paliparin, kapag walang hangin po, then it's useless. Babagsak pa rin siya sa lupa kung wala pong hangin. I wanna tell you, the Holy Spirit is the hangin. At tayo po ang kite, and if we will do everything on our own strength, nagnananay ka on your own strength, nagtatatay ka on your own strength, nag-aaral ka on your own strength, nagmi-ministry ka on your own strength, nagbi-business ka on your own strength, at wala si Holy Spirit, hindi mo nire-recognize si Holy Spirit, then sorry po, hindi ka makakalipad. You need the Holy Spirit. Even po, ang ibon, ang agila po, ang malupit na ibon na siya po ay lilipad ng pinakamataas compared sa ibang mga ibon, ay hindi po niya ginagamit ang sarili niyang lakas sa paglipad. Kaya po mataas ang lipad ng isang agila ay dahil naghihintay po yan ng hangin, at kapag malakas na ang hangin, sasabay po sa hangin yan. And he will soar. The eagle will soar. Yung iba mga ibon, gamit ang pakpak. Ba't mababa ang lipad? Gamit ang pakpak. Ang agila po, alam po sumabay sa hangin. Kapatid, sumabay ka sa hangin. Yes, alam ko magaling ka. Alam ko matindi ka. Alam ko talented ka. Alam ko grabe ka dumiskarte. Pero try mo sumabay sa hangin. Try mo na sumandal sa hangin. Mas mataas ang lipad mo. Si David po, isa sa pinakamakapangyarihan na tao po sa Biblia na ordinary, pero ginamit ng matindi ng Diyos. Ito po ang prayer niya. In Psalms 51:11, ang prayer po niya is this. Look at this. Sabi niya, itong prayer niya. The greatest king, a mighty warrior, and we know what acts he did in the Bible. It was amazing. Why? Ito po ang secret niya. Look at this. Ito sabi niya, ito ang prayer niya. Nung siya po ay nadapa, siya po ay nagkasala. Ito ang prayer niya. Sabi niya, in Psalm 51:11, sabi niya, do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Huwag mo akong ialis sa presensya mo. Huwag mong ialis ang banal na Espiritu sa akin. Nagkasala ako, Panginoon. Mabigat na kasalanan, pero please, do not take the Holy Spirit away from me. Bakit ganyan na lang po ang panalangin ni David? Bakit ganyan na lang po ang hiling ni David? Huwag mong ialis ang presensya mo. Huwag mong ialis ang banal na Espiritu Santo sa akin. Why? Dahil alam niya, ang power ni Holy
David, because of the Holy Spirit, alam niya na ordinaryong tao lang siya. But because the Holy Spirit was with him, he became a giant killer. He became the mightiest king. And even ilan man yan ang susugod sa kanya, natatalo niya lahat siya, nakapag-raise din siya na malulupit na army. Why? Alam niya, hindi niya makikredit yun sa sarili niya. Alam niya na dahil yan sa banal na Espiritu Santo when Samuel anointed him, power came upon him. And because of that, he was able to do mighty works for the glory of God. Kaya sabi niya, please, the Holy Spirit is my asset. If you will take the Holy Spirit away from me, then I will be good for nothing. I cannot trust my own might. I cannot trust my own strength. I need the Holy Spirit. Don't take the Holy Spirit away from me. Holy Spirit, alam ko nag-grieve ka sa akin. Holy Spirit, alam ko nasaktan kita. Holy Spirit, alam ko may karumal-dumal ako na nagawa. I murdered somebody because of what? Of selfishness. I committed adultery. But please, I am so sorry. Humihingi ako ng tawad. Huwag kang umalis. Hello? Or else, magiging ordinary na lang ako. Alam, may kanta niyan di ba? Kunin mo na ang lahat sa akin. May ganyang kanta no? Kunin mo na lahat sa akin, wag lang si Holy Spirit. Kunin mo talent ko, kunin mo skills ko, kunin mo lakas ko, kunin mo even ang pera ko o ang kayamanan ko. Wag lang ang banal na Espiritu Santo. Because alam niya, kapag may banal na Espiritu Santo siya, madali mag-produce ng pera. Hello? David knew that the Holy Spirit is the greatest power in the world. And we are all called to carry the presence of the Holy Spirit. That's why sabi, in the last days, I will pour out my Spirit upon all flesh. Kung nung Old Testament may mga pinipili ang banal na Espiritu Santo na kasihan, Joseph, David, Elisha, Elijah. But ngayon po sa era natin ngayon, ang pangako is lahat ng tao ay pwede niyang babaan. At tayo po ay pwede maging makapangyarihan. Palakpakan po natin ang Diyos. Gagawin mo ba lahat just to have the Holy Spirit? Gagawin mo ba ang lahat just to have Him? Nay, siya sagot. Sagot. Sa hinaing mo. Kasi di madali na mag-raise ng bata, lalo na kung yung bata ay may pagkakatawag. You need the Holy Spirit to guide you. Hindi madali mag-ministry. You need the Holy Spirit to guide you. I just want to introduce to you who is the Holy Spirit. Ang dami-dami pong katangian ng banal na Espiritu Santo. But let me share to you some, for you to be convinced that Holy Spirit, I need you. I need you in this church. We need you in this church. We need you in our family, in our lives. Who is the Holy Spirit? Let me introduce to you the Holy Spirit. Unang-una po, I want you to write this down. Who is the Holy Spirit? But ganyan na lang ang prayer ni David. Amen. Unang-una is this. Ay, establish mo po muna natin ito. Kailangan muna ilatag natin ito. First and foremost muna, na unang-una, ayusin muna natin yung ating doktrina patungkol sa banal na Espiritu Santo. Okay? At mamaya po sino naniniwala, sino excited, natatanggapin niya muli si Holy Spirit. Unang-una, I want you to know, write this down, that the Holy Spirit is a person, not a force. Si Holy Spirit po ay hindi puwersa. Kasi ang tingin natin, puwersa. Ang tingin natin, kapangyarihan. Hindi po si Holy Spirit Hadouken powers.
Diba? Yung feeling natin si Holy Spirit, power lang yun. No. The Holy Spirit is a person. Ibig sabihin, someone who has a will, someone who has emotion. Hindi po tao ha, persona. Hindi po siya puwersa. Hindi po siya hangin. Hindi po siya yung, ayan na yung kapangyarihan, tumataas na balahibo ko. Hindi po siya feelings. He is a person. Last Supper, before po si Jesus namatay, kino-comfort po niya ang kanyang mga disipulo by revealing them truths about the kingdom and by promising the Holy Spirit. In John 14:16, ang sabi po dito, kung mahal niyo ako, if you love me, keep my commands, and I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever, the Spirit of truth. The world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him, but you know Him, for He lives with you and will be with you. So, ang sinasabi ni Jesus ganito, mamamatay ako, okay? Siyempre, ano pa, puzzle pa ito, hindi pa naman nangyayari yung kamatayan. Pero, alam mo yon, nire-reveal na ng Panginoon na nangyayari, kahit hindi pa naiintindihan ng mga disciples niya. Okay? So, parang sinasabi niya, mamamatay ako, babubuhay rin, aakyat ako sa langit. Ibig sabihin, mawawala ako. May mission ako, pinakamahalagang mission para sa salvation mo at ng sangkatauhan. At pagkatapos nun, aakyat ako. So, sinasabi niya, huwag kayong mag-alala. Kasi may isa pang advocate. Na, ibig sabihin, isa pa. Ibig sabihin, katulad ko, copy-paste ko. Na darating after my mission here on earth, and He will be with you. Ibig sabihin, ministry na niya. Naku, walang excited. Alam natin yan na ang Trinity kita, Old Testament, New Testament. Although may mga bida. Old Testament, bida ang Ama, although andun si Holy Spirit. Andun din si Jesus. New Testament, bida si Jesus, although grabe ang work ni Holy Spirit, ang kapangyarihan na ginamit ni Jesucristo ay kapangyarihan ni Holy Spirit. Pero bida si Jesus ngayon po, na umakyat si Jesus, bida na si Holy Spirit. At ira niya ngayon. Si God po nasa throne, si Jesus seated at the right hand, si Holy Spirit po ngayon nasa mundo to work with you and me. Nako, walang excited. Sabihin mo nga, ministry na ngayon ni Jesus, ay ni Holy Spirit. Yes, ngayon po ang ira na ni Holy Spirit. So gusto ko lang malaman ninyo na hindi siya puwersa. Hindi siya powers lang. He is a person. John 16:17. But very truly I tell you, it is for your good that I am going away. Mas maganda pang aakyat ako. Sabi ni Jesus. Bakit? Because unless I go away, the advocate will not come to you. But if I go, I will send him to you. Mas buti pang aakyat ako kasi kung hindi ako aakyat, hindi siya bababa. At itong rason, bakit confident si Jesus na sinasabi sa disciples niya na you can do even greater things than I did. Why? Because of the Holy Spirit. Huwag kayong malulungkot. Matuwa kayo na aalis ako. Kasi kung hindi ako aalis, hindi siya darating. Ministry na niya. At ano ang ministry niya dito sa lupa, out of many ministries? Unang-una, ang ministry po ni Holy Spirit is to convict the world to its sin. Ang work po ni Holy Spirit ngayon is kino-convict ang sangkatauhan sa kasalanan. Kaya po kung may mga gusto kayong sharean, ng gospel, right? At may mga taong matitigas, at mayroon pa silang PowerPoint presentation, para ipagtanggol yung kanilang mga kasalanan, at para, di ba, ipaliwanag sa inyo na yung kinukumit nila ay hindi kasalanan. Huwag kayong mag-alala,
alam nila sa sarili nila na nagkakasala sila. Hello? Kung sinasabi lang, hindi ako nagkakasala, alam nila yan. Why? Because yung Holy Spirit nandito sa lupa, kinukonvict ang sangkatauhan sa kasalanan. Hello? Kaya ka nga, nandito na born again. Walang ginawa si Holy Spirit kundi kumatok sa puso mo. At naaalibad, si sino rito yung naaalibad-bara na. Diba? Dumating ka sa point na parang, I cannot continue with this anymore. Kasi ganyan po kasipag ang banal na Espiritu Santo. That is why, hanggang ngayon pong Kristiyano ka, andyan si Holy Spirit, kino-convict ka. Please lang po, pag may conviction si Holy Spirit, sundin mo. Baka mamanhid ka dyan. Ibubulong ni Holy Spirit, hindi ako masaya. Mararamdaman mo yung ano to, ba't ako nag-girlfriend? Diba? Ang ginagawa ako, si Holy Spirit yun. Sundin mo yun. Sige na nga, ibibreak ko na itong, diba, itong girlfriend ko. Total 7 years old pa lang ako. Oo nga naman, ba't ako nag-girlfriend? Sundin mo yun. Kasi alam mo, the more sinusunod mo yung conviction ni Holy Spirit, mas tumatalas yung tenga mo. Mas nagiging sensitive ka sa galaw niya. Pero pag lagi mo nire-resist, mamamanhid ka niyan hanggang sa baka mag-grieve si Holy Spirit. Ang pinakamalupit, alam mo yun, ako po, ang pinakamalupit na sitwasyon is yung matigas na yung puso mo, manhid ka na sa conviction. Hello? So, wag kayong mag-alala, si Holy Spirit gumagalaw. That's why pag nagpe-pray tayo, ang pag-pray nyo, Lord, palakasin mo pa yung conviction sa nanay kong matagal ko nang sinesheran. Sige lang, Lord! Ang problema kasi sa atin, hindi tayo nagpe-pray. Pag-pray mo, ang nanay mo, Lord, yung conviction, sige lang, patindihin mo pa, Lord. Yan po ang galaw ni Holy Spirit. Hello? When He comes, He will prove the world to be in the wrong about sin and righteousness and judgment. Alam mo, minsan, oo naman, maganda pang makipagdebate, pero huwag na rin kayo makipagdebate. Uy, mali yan. Sa Facebook, nakikipag-away pa tayo. Inaaway natin ang mga bakla, inaaway natin ang mga immoral. Huwag nyo na ring awayin si Holy Spirit, kinukonvict na sila. Kino-convict sila. Continue to walk on on purity. Hayaan mo, makonvict din sila through your life, pero wag ka na makipag-away. No need. Si Holy Spirit at work convicting the world sa kasalanan. Pangalawa po, na favorite ko, na galaw ni Holy Spirit, taas na kami ng interesado. Pangalawa na favorite ko, na galaw ni Holy Spirit, una, grabe yung kino-convict niya ang mundo sa kasalanan. Pangalawa, to regenerate people who will accept Jesus Christ. Ito po yung pinaka-favorite ko. Is yung mga tao na na-convict, tapos nagsisi, tapos tinanggap si Jesus Christ. Ang trabaho ni Holy Spirit, baguhin yung tao na yon. Kaya po minsan, nako, pang pastor lang ang pag-share ng gospel, kasi hindi ko naman kaya magbago. Hindi mo talaga kaya magbago at hindi naman ikaw nagbabago. I-share mo lang yung gospel, si Holy Spirit ang magbabago. Hindi ikaw ang magbabago. At ang trabaho po ni Holy Spirit, baguhin niya ang tao. Hello? Hello? Kaya ba ng isang masama maging mabuti? Ha? Sino rito yung ginawa mo na ang lahat? Amen, na magbago ka pero hindi mo pa rin magawang magbago. January na naman, New Year. Ayan na, listahan ng New Year's resolution. Magda-diet na ako. Hindi na ako magsisinungaling. A-attend na ako ng church. Sa awa ng Diyos, 2 weeks lang nagawa mo. After 2 weeks, bumalik ka na sa dati. Hindi kaya magbago ng tao sa sarili niyang lakas. Pero kaya ng banal na Espiritu Santo. At yan ang trabaho niya.
kapag strong ang presence niya sa buhay mo, pambihira kahit simpleng preaching lang, madami mababagong tao sa ministry mo. Bakit? Kasi si Holy Spirit malakas na gumagalaw. Ang dami na, grabe, na halos mapatid na ang litid natin sa kakapreach, walang nangyayari. Bakit? Wala si Holy Spirit. Kailangan natin si Holy Spirit. At si Holy Spirit na nagbabago ng buhay ng tao. Ngayong taon na ito, makakakita tayo ng marriages na babaguhin ng Diyos. Ngayong taon na ito, makakakita tayo ng mga young people na imposibleng baguhin, pero babaguhin ng banal na Espiritu Santo. Hindi tayo, hindi ako, hindi ikaw, pero si Holy Spirit. Pangatlo, ito ang pinaka-favorite ko talaga sa lahat. Kanina ka pa may favorite, oo, lahat favorite ko. Pero ito yung pinaka-favorite ko na talaga, totoo na to. Na trabaho ni Holy Spirit is this. Una, mag-convict. Pangalawa, mag-regenerate na mga taong tatanggapin si Kristo. Mag-born again na mga tao. Pangatlo is this, is to empower the people of God to change the world with Him. In Acts 1:8, sabi rito, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witness in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Ito po ang favorite ko. Alam niyo po si Holy Spirit, ito po expertise niya, tingin mabuti sa akin. Ang expertise ni Holy Spirit ay hindi lang baguhin ka. Ang expertise ni Holy Spirit is gawin ka from ordinary to extraordinary person. Ang disciples po ni Jesus Christ were just ordinary men. They were really just ordinary. Yung preaching po ni Peter, kung wala si Holy Spirit, before bumaba sa Pentecost, ang banal na Espiritu Santo, definitely bumaba sa disciples ni Jesus Christ. After po nun si Peter ay nag-preach ng isang malupit na preaching na nakapag-born again sa 3,000 na mga kaluluwa. Sino kayang gumawa nun? Hindi niya kayang gawin yun. Lahat ng mga nakakakilala kay Peter nakanganga. Paano niya nagawa yun? Si Holy Spirit. Ang mga disciples of Jesus, they can't drive out demons. They can't heal the sick. They were just ordinary. Yet, si Jesus, alam niya in time that they can change the world. They just need to wait for the Holy Spirit to fall on them. Kailangan niyo si Holy Spirit. Tingin mabuti sa akin. Ang buhay po maikli lang. Sana hindi ka mamatay nang hindi mo nagamit yung kapangyarihan na para sa'yo. Because, you know, this world needs empowered Christians. And the Lord is in the business of empowering all of us. Isa pang galaw ni Holy Spirit to direct, counsel, sanctify, comfort the believers. Okay? Hindi ka lang gawing okay, diba? Extraordinary, pero i-guide ka. Sino dito gusto niya? Kailangan niya ng guidance. Ako po, no tinawag ako ng Panginoon magpastor, hindi ko alam gagawin ko. Si Holy Spirit ang nag-guide sa akin. Si Holy Spirit din ang magka-counsel, ang maglilinis, at magko-comfort. Come on, nasa Kanya na ang lahat. Grabe, favored tayo to be living in the age of the Spirit, kung saan yung kabuuan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo ay na-reveal sa atin. Kasi nung panahong Old Testament, hindi pa buo, may hinihintay pa silang revelation. May mga prophecies, pero wala, hindi nila naranasan sa buhay nila. Hinihintay nila, di ba, parating pa lang. Tayo po, buo na yung revelation at nandito na ang banal na Espiritu Santo. Do not live a defeated, dry life. Hello? Taas kami na excited. Palakpakan natin ang banal na Espiritu Santo. Pangalawa, the Holy Spirit
Spirit is a person, not a force. Second, the Holy Spirit is God, not a creation of God. Latag po natin yan na ang banal na Espiritu Santo ay Diyos. Di ka ba natutuwa? Na yung nagbabago sa atin, naglilinis sa atin, yung nag-e-empower sa atin, yung sasama sa atin, yung nagli-lead sa atin, nagbabantay sa atin, sumasama sa atin, nagtuturo sa atin ay Diyos. Yes, ang banal na Espiritu Santo ay Diyos. Pantay sa Ama, pantay sa Anak. Matthew 28:18-19, look at this. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Ninyo napansin, hindi pinantay ang mga anghel. Pag sinabing in the name of the Father, Son, and of the angels, then ang angels ay Diyos na rin. Pero hindi pinantay ang mga anghel sa level ng Ama at ng Anak. May kausap po ba ako? Hindi rin sinabing in the name of the Father, and of the Son, and of Pastor Alan. Hello? Hello? Or Bishop Manny. No, in the name of the ibig sabihin, Diyos na kapag pinantay dun sa statement na yun. Cannot be. Sabi mo nga, cannot be. But ang Holy Spirit po ay lumalabas at kitang-kita po natin na Diyos. Look at this in 2 Corinthians 13:14. May the grace of the Lord Jesus Christ. So kailangan natin ang grace ni Jesus. Ano pa? Love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Oh, ibig sabihin, ang banal na Espiritu Santo ay Diyos. Amen? Even si Jesus, tinawag si Holy Spirit na another advocate, kapareho niya. John 14:6, and He will give you another advocate to help you and be with you. Another advocate means not a different kind, but the same kind. Someone as wise, someone as powerful, someone as strong as God and the Holy Spirit. At ang banal na Espiritu Santo po possesses the same quality, okay, that of the Father, such as eternal, source of life, omnipotent, omnipresent, omniscient. At lahat po ng ginawa ng banal na Espiritu Santo, from the Old Testament to the New Testament, tanging Diyos lang ang makakagawa. Active siya sa kapatid. Nagigets nyo ba ito? Yung Diyos na sumasama sa atin, active sa creation. Same power. Siya ang nag-empower kay Moses. Siya ang nag-empower kay Joshua. Siya ang nag-empower kay Daniel, kay Elijah, kay Elisha, kay David. Siya ang nag-empower even kay Jesus. From birth, yung virgin birth ay nangyari dahil sa banal na Espiritu Santo. Yung kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang pagkabuhay ay nangyari dahil sa banal na Espiritu Santo. Hello? Yun yung binibigay sa inyo. Yun yung sumasama sa atin. At ito, pinaka-favorite ko, alam nyo po ba na ang banal na Espiritu Santo ang author ng Bible, ha? Ha? 40 books, siya ang, di ba iba-iba ang author na, oo, yun nga yung nakakagulat eh, iba-iba author, pero parang iisa lang ang nagsulat. Bakit? Kasi iisa lang naman talaga ang nagsulat. Kinasihan niya yung mga authors, binuhat niya, ginaid niya, at hindi lang po yun, preserve niya even ang Biblia. Na makarating sa atin, yan lang naman ang gawa ni Holy Spirit. Wala akong kausap, walang excited. And this is the good news. He will be poured out on all flesh.
In Acts 2:17, ang sabi po, in the last days, I will pour out my Spirit on all people. Ibig sabihin, uulan, hindi yung, ikaw, hindi kita bababaan. Ay, ito, hindi ko ito bababaan. Ay, ito, hindi ko bababaan. At ang nasa isip mo, hindi naman ako Joshua, ay hindi naman ako Caleb, ay hindi naman ako David. Andali lang. Sa last days, maintindihan nyo na yung mga in-empower niya ng Old Testament, mga ordinaryo lang pala katulad natin. Ako iniisip ko dati si Samson ay hero. At feeling ko dahil talaga sa buhok niya. Nung lumaki na ako, kung lumaki talaga ako, pero nung lumaki na ako, na-realize ko pambihila, si Samson ay ordinaryong tao lang. Dahil lang pala kay Holy Spirit, kaya siya naging extraordinary. At doon natin marirealize na ako extraordinary. Yes, gusto ako ng Banal na Espiritu Santo. Yes, ibubuhos sa akin ang Banal na Espiritu Santo. Yes, for works of service. He will be poured out to all flesh. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sons, daughters, young men, tatay, taasa kami ng mga tatay. Kailangan nyo si Holy Spirit at ang sabi niya, bababa si Holy Spirit sa inyo. Taas ang kamay ng mga nanay, kailangan nyo si Holy Spirit at ang sabi, bababa si Holy Spirit sa inyo. Sabi niya sa mga babae, pag bumaba ako, you will be able to prophesy. Ibig sabihin, bakit prophesy? Bakit bibig? Alam mo naman ang mga bibig natin, atotototototot. Pero kapag ang Banal na Espiritu Santo bababa, we will be able to speak life. We will be able to prophesy to dry bones. And we will say, live, and they will live. Ang mga tatay po, they will be able to dream. Tatay, you will dream for your family. You will dream for this nation. And the Lord will use that dream of yours to change the course of our nation. Even the mga young men will see visions. Come on! Ang mga bata po ay po maglilihansan, magpapagaling ng may sakit. You don't know what you can do. Oh, we need your power. We are so dry, Holy Spirit. Dumating ako sa point that I trusted my flesh. And sabi sa Bible, cursed is the man who trusts on man. Some trust in chariots, some trust in horses, but we trust in the name of the Lord. Itong building po na ito, itatayo ng Diyos. Dahil magaling kayo? Dahil mayaman kayo? Hindi nga eh. Pero itatayo niya dahil sa Banal na Espiritu Santo. Time na mag-let go. Let go! Surrender! Ang sabi mo, Holy Spirit, bumaba ka, punuin mo ako. Hayaan mo, Panginoon, na ako ay maging balon sa aking community, punong-puno ng tubig at nagbibigay ng tubig sa iba. Imagine niyo po, ang isang buhay na walang Banal na Espiritu Santo para siyang balong walang tubig. At worse, binauna ng lupa. Alam niyo po ba, in the Old Testament, ang balon po, makakapagtayo ng community kapag may balon. Kasi yun ang source of water at source of life ng pamilya at community. And imagine niyo po, kung ang balon po ay natabunan ng lupa o walang tubig, then mamamatay ang buong community. Kapatid, balon ka. And you are called, to give water, to water your family, your community, and the water is Jesus through the Holy Spirit. Taas kami na excited dyan. Sabihin mo, you will be a river. A river out of you will pour out
rivers of living water, and that is the Holy Spirit. Matatapos na po ako. Bigyan ko lang kayo ng picture. In Isaiah po kasi, si Isaiah po, wala pa man din, siya ay major prophet, pinakita niya actual kung ano mangyayari sa Panginoong Hesukristo, kahit wala siya doon. Amen. And pinakita din niya kung ano mangyayari sa mga tao na bababaan ng banal na Espiritu Santo. Daanan ko lang po. Isaiah 44:1-5. Sabi niya, "But now listen, Jacob, my servant Israel, whom I have chosen. This is what the Lord says, He who made you, who formed you in the womb, and who helped you. Do not be afraid, Jacob, my servant, whom I have chosen." Hey, sabi niya, "For I will pour water on the thirsty land." So nakikita niyo yung pagbagsak ng banal na Espiritu Santo. Amen. In the future, sabi niya, "And streams on the dry ground. I will pour out my Spirit on your offspring and my blessing on your descendants. They will spring up like grass in a meadow, like poplar trees by flowing streams." Amen. Some will say, "I belong to the Lord." Others will call themselves by the name of Jacob. Still others will write on their hand, "The Lord's." And I will take the name Israel. Amen. Ano mangyayari po pag bumaba si Holy Spirit? Mabilis lang po ito. First is this. Ano po sabi? Nakita ni Isaiah. Listen to me. Hindi lang kapangyarihan. Pag bumaba si Holy Spirit, maaalis ang takot. Fear is taken away. "Do not be afraid, Jacob, my servant." Why? Kasi, listen to me. Pag ang banal na Espiritu Santo bumaba sa'yo, pansin niyo po, ang mga disciples, puno-puno ng takot. Namatay si Jesus, punong-puno ng takot. Even nung nakita nila si Jesus, may takot pa rin. Kasi kung pinatay nga ang Messiah namin, then kami rin papatayin. Pero nung si Holy Spirit bumaba sa kanila, nawala ang takot. Sino dito ang punong-puno ng takot? Mawawala po yan pag ang banal na Espiritu Santo bababa sa inyo. Why? Kasi marirealize mo kasama mo ang Diyos. At hindi lang siya bababa, titira siya sa buhay mo. Kahit pa ano ang nangyayari sa buhay mo, naku, alanganin, parang malapit na deadline, tuition fee na naman, wala kang takot. Wala kang kausap. Pambihira. 38 na ako, wala pa rin nanliligaw sa akin. Wala kang takot. Hello? Hello? The Holy Spirit will not make you fear tomorrow. Romans 15:13, "By the power of the Holy Spirit, we abound in hope." Grabe! Punong-puno ka lang ng pag-asa. Kaya pansinin nyo, yung mga taong walang banal na Espiritu Santo sa church, nakasimangot, para namatayan. Tinanong mo, "Kamusta ka na?" Ang sagot, "Ito, buhay pa rin." Kapatid, parang kailangan mo ng banal na Espiritu Santo. Pero yung mga taong, "Kamusta ka na?" "Ito, walang pera, pero alam ko maparating na." "Ito, walang jowa, pero buti na lang walang jowa kasi dami ko kakilala may yung jowa, pero stressed." Hello? O ito, parang, alam mo yun, wala pang tuition fee, pero naniniwala ako, magiging testimony ito na pinag-aral ako ng Diyos. Ganyan po mga spirit-filled. Number 2, our longing for God is satisfied. Sino po rito uhaw na uhaw kay Lord? Pambihira, sa banal na Espiritu Santo, iki-quench niya ang inyong thirst. Sabi niya, "For I will pour water on the thirsty land and streams on dry ground. I will pour out my Spirit on your offspring and your descendants." Ibig sabihin, hindi lang matatanggal ang takot, pero masasatisfy ka. Walang pera o gamit ang makakapag-satisfy sa'yo. Si Lord lang, at lalo kapag pinuno ka ng banal na Espiritu Santo. Kapatid, ang susi, maging Spirit-filled ka. Kasi baka Facebook-filled ka eh. Baka Instagram-filled ka eh.
Baka YouTube filled ka eh. Kaya worry filled. Kaya depression filled. Kung saan mo binababad sarili mo, yun na magmamanifest sa'yo. Saan mo binababad sarili mo, pagising mo ng umaga, Facebook agad, edi puno-puno ka ng insecurity. Di ako galit. Number 3, and ito pinakamatindi, we will flourish. They will spring up like grass in a meadow, like poplar trees by flowing streams. Hi, whoo! Ibig sabihin po, yayabong ka, magiging successful ka. Alam mo yung mga mukha ninyo na dating parang mga pasas, ngayong parang ubas na, nagniningning muli, yung mga mata ninyo na parang may mga sore eyes, mga puyat, talagang parang alam mo yung lugmok na, alam mo, pag andyan na si Holy Spirit, kahit wala kang tulog, nagniningning ang inyong mga mata. Babalik ulit ang sigla, ngiti, passion, fire for the ministry. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi mo sa tabi mo, success will always be on you. Iba po ang taong umiigib, umiinom, sumasandal, lumilipad kasama ng banal na Espiritu Santo kaysa yung mga taong hindi nananalangin, hindi nagbabasa ng Biblia. Sumasandal sa kanilang sariling lakas. You will be attractive not just on the outside but also on the inside. How to have a strong presence of the Holy Spirit. Tapos na po ako unang-una. Taas ang kamay ng gusto po nito. Taas ang kamay ng gusto nito. Papaano? Tanong mo sa akin, papaano? Hallelujah. Unang-una is this. Holiness. Una, if you want to have the strong presence of the Holy Spirit, importante po, kaya kanina nalinis na kayo, I'm sure ready na kayo. Nakita ko po mga iyak ninyo, hagulgol nyo kanina, mga sipon na tumulo. Nakita ni Lord lahat yan. Pero importante po ang holiness. Amen. Listen to me, there is a price. The person who has a strong presence of the Holy Spirit paid something. And the price that that person paid is everything. If you will not surrender, then I am so sorry, the Holy Spirit cannot take over. You need to completely surrender your life to the Holy Spirit. Bakit? Sayang, dapat anointed ka. But until now, nasa pangpang ka pa rin. Ang gusto nyo mag-swimming ka. Why? Hindi ka surrendered. Dapat dumating ka sa point that, Lord, take this life. This life is yours. Wala ang kasalanan, tinatalikuran ko ang immorality, tinatalikuran ko ang adultery. Gusto ko, pinipili ko si Holy Spirit. Lord, wag mong ialis si Holy Spirit sa akin. Mahalagang mahalaga siya. You know, Acts 1:8 happens when we surrender. The dynamo power of the Holy Spirit will happen in you and through you when you surrender. May mga bagay na hindi mo makukuha for nothing. Kaya you must pay the price. And we have a choice. Ano mas gusto mo? Dry, ordinary, or gusto mo yung basang-basa? Alam mo yon, yung talagang quench and thirst mo, tas nag-overflow ka pa. Para makainom din ng iba through your life. Ano mas gusto mo, nasa pangpang ka o gusto mo mag-swimming ka? Ano mas gusto mo, magpatuloy ka sa kasalanan o magpagamit ka sa Diyos? Surrender. The key is holiness. Number 2,
is this. Who wants to have a strong presence of the Holy Spirit? Number 1 is holiness or surrender. Number 2 is fellowship. Ang daming nagpo-profess, yung mabuti sa akin. Daming nagpo-profess na sila ay anak ng Diyos. But they are living a defeated, dry, powerless life. Eh hindi naman tayo iniwan ni Lord na powerless. At ang sabi pa nga, you can do even greater things than what I did. Pero bakit tayo powerless? Look at this. In 2 Corinthians 13:14 sabi, may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Sino dito nakaranas ng grace ni Jesus? Love ni God. Pero sino dito ang nakikipag-fellowship kay Holy Spirit? Malimit. Grace, perfect. Check. Love ni God, check. Puno ako niyan. Pero fellowship with the Holy Spirit, kulang ako niyan. Kung gusto mo ng powerful life, dapat 3 po yan. Importante po ang fellowship. Mamaya, tatanggapin natin si Holy Spirit, iuuwi natin siya. What a privilege. We must fellowship with Him. At hindi ganito hindi mo uutusan si Holy Spirit, ikaw ang uutusan niya at susundin mo siya. Hindi siya makikipag-partner sa gusto mo, pero makikipag-partner ka sa gusto niya. Sino dito gusto niya na every time nag-worship kayo rito, grabe ang presence ni Holy Spirit? Pag yung mga tao, babad sa Holy Spirit. Sino dito gusto na madami sila mga exploits? Talagang madami miracles through them. Kailangan bumabad ka sa banal na Espiritu Santo. He is here on earth. And we need to fellowship with Him. And number 3, taas ang kamay ng gusto ng strong presence ni Holy Spirit. And number 1, number 2, fellowship. Ibig sabihin, fellowship, if you want to have a bigger ministry, increase your private ministry with the Holy Spirit. Kapag malupit ang private, mas malupit ang public. And number 3, ito po, ay atmosphere. Ano ibig sabihin yan? Sino rito nakarinig ng Asbury Revival? Sige, taas ang kamay para alam ko po. Nakarinig ng Asbury Revival, konti lang. That it went viral on Facebook. Meron po ba akong picture? It went viral on Facebook last February 2023. Have you heard about the Asbury Revival? Kung saan nagkaroon sila ng chapel service. Pagkatapos nun ay hindi na huminto yung chapel service ng ilang linggo to the point na ang pumasok dyan ay 50,000 souls na. And they were testifying that the Lord was there. At ang dami nagsasabi na, hindi naman revival yan. Sabi ko, shut up, revival yan. Tanong mo sa akin, bakit? Because 1903 pa lang, ay dinadalaw na sila ng banal na Espiritu Santo. Pinakamalupit, ay grabe, after 10 years or 20 years, dadalaw si Holy Spirit. Pinakamalupit na nangyari sa Asbury University is noong 1950 at 1970. Although may mga maliliit na mga revivals na naglalas ng 2 weeks, itong 1950, 1970, may libro po ako niyan. Kaya nung nagkaroon ulit ng revival, this year lang, among the Gen Z, lumuhod na ako kay Lord. Pumunta na ako ng Cebu to seek the Lord. At ang sabi ko, Holy Spirit, you are here. Why? Because 1950, 1970, I have books that people were testifying that literally God was there and ay grabe. Even sila Bishop Dan Balai, sabi niya 1970, dyan siya na born again. Asbury Revival 1970. At madami pa mga professor sa Bible school, they were talking about the 1970 Asbury Revival. And imagine ninyo mga kapatid,
dumalaw ulit February 2023. Sino nagsabi na ang generation na ito walang pag-asa? Nandito si Holy Spirit. My point is alam niyo po ba't dinadalaw sila ni Holy Spirit? Tanong mo sa akin bakit? It resulted to as in literal revival, a massive evangelism, as in literal. You know why? Tanong nga ulit sa akin bakit? Parang naririnig ko pangit eh. Alam mo yung atmosphere na na-create nila? Grabe ang atmosphere of prayer. Simula 1903, yung chapel service po nila hindi tumitigil. Kahit walang umaten, may magpipray. Hello? 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 And then every time nadadalaw si Holy Spirit, may atmosphere yung mga estudyante, confessions of sins, atmosphere of people were praying and sasabihin nila, we want the Holy Spirit, bababa si Holy Spirit. They're creating an atmosphere of revival. Do you want the strong presence of the Holy Spirit? Create an atmosphere that will attract the Holy Spirit. Ang problema sa atin, ang ginagawa natin, puro gusto natin ma-attract ang unbelievers. Kaya wag masyadong tongues. Wag na tayo masyadong mag-worship. Dapat production, dapat lights. Hindi gumagalaw si Holy Spirit. Sila, ang gusto nila, i-attract natin si Holy Spirit. Naku, wala akong kausap. Sino dito gusto ng suddenlies? Sino dito gusto ng suddenlies? In Acts 2, alam natin yan, sabi niya, when the day of the Pentecost when the day of Pentecost came, they were all together in one place, atmosphere of prayer. And then, sabi dyan, suddenly, a sound like a blowing trumpet, the sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. Suddenly, out of nowhere, nagkaroon ng revival. Bumaba ang banal na Espiritu Santo. Create an atmosphere. Magdesisyon kayo. Anong atmosphere i-create ninyo? Atmosphere of holiness. Uy, ayoko na. Humingi ako ng tawad. Ayoko itong kasalanan na ito. Hindi ako mahihiya i-confess sa inyong lahat. Ito yung nagawa ko. Atmosphere of holiness. O mag-uusap-usap kayo, Brad, wag na. Ayaw na natin yan. Simula ngayon, balik tayo sa mga asawa natin. Maglalambingin natin mga asawa natin. Hello? Hello? Yung mga nanay, hindi na mahalin na natin yung asawa natin. Balik tayo sa family natin. Atmosphere of holiness or atmosphere of prayer or atmosphere of worship. Kasi lagi nagmamadali tayo eh. Time na. Try mo kaya lumangoy. Atmosphere of worship or atmosphere of unity. Uy, chismis, tama na. Ayoko na chismis para andyan si Holy Spirit. Andito si Holy Spirit. We want Him to manifest. Ayoko na ng chismis, Pastor. Na-chismis kita. Patawarin ako ng Panginoon. Ayoko na nito. Sinusuka ko to. Ayoko nito. Galit ka sa life group leader mo. Pinapatawad na kita. Patawarin mo ako. Atmosphere. Hello? Atmosphere that will attract the Holy Spirit. And you will experience the suddenlies. Tas faithful ka. Press in. We want you, Holy Spirit. Faithful ka. Maniwala ka sa akin. Nga pala ha, no February 2023, hindi ko po ito sinispiritualize, sinasabi ko lang. Ako bilang discerning sa move ng Banal na Espiritu Santo, when I heard about it, hindi na ako nag-post. Alam na asawa ko yung pumunta na ako sa Cebu, doon ako nag-seek kay Lord. Sabi ko, Lord,
Ang lakas ng galaw mo sa generation na ito, gamitin mo kami. May revival na paparating, gamitin mo kami. Andito ka, Holy Spirit. Hello? 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 Kaya ngayon, magugulat kayo sa open doors. Ako personally, ang dami, kagabi lang, Mayor Lani Cayetano, yung representative niya wants to partner. Sabi ko, what is happening? Ngayon, yung governor ng Nueva Ecija purchased, you know, in our movement, we have a notebook that we're using for the youth. And they purchased 5,000. And ngayon, sa buong lalawigan ng Nueva Ecija, yun ang gagamitin nila para mawin ang mga youth. At madami pang ibang open doors. At sinasabi ng Banal na Espiritu Santo, I am here, I am near, I am at work. Sino nagsabing pabebe ang generation na ito? Sino nagsabi na patapon ang generation na ito? Sino nagsabing patapon ang asawa mo? Sino nagsabing wala nang magagawa ang Diyos sa mga anak mo? No, He is here, He is near. We need to go back to the Holy Spirit. We need to go back in trusting the Spirit than our flesh. And we need to create an atmosphere wherein the Holy Spirit will be attracted in order for Him to perform mighty works among us. You just don't know the powerful work of the Holy Spirit in stored for this generation. And I hope you will be able to say, here I am, Lord, send me. Tatayo po tayong lahat. I want you to close your eyes right now. Hallelujah, Jesus. Close your eyes, everyone. Thank you, Jesus. Close your eyes. Thank you, Jesus. Hindi ko alam kung gaano mo kagusto ngayon ang Banal na Espiritu Santo. I hope that you will be so desperate for Him. Because for the longest time, the enemy has blinded us about the Holy Spirit, what He can do. I hope that today, nag-i-increase ngayon yung hunger mo for Him. At sinasabi mo, Banal na Espiritu Santo, kailangan kita. Gusto kita. Pumasok ka sa buhay ko. At ito ang umpisa na magpapagamit ako sa'yo. Let's sing this song first.